Diyos na ibababa. So, kailangan, maghahanda na po kayong saluhin yung salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. So, yung unang series po natin na nasimulan po ng ating pastora, si Teacher Lai, ay Heart Revive. Natatanda niyo po ba? Heart Revive, Mind Renew, and ano yung isa? Soul Redeem. Ano po? So, nandito na po tayo sa ating series na Soul Redeem. I think last na po ito. Tama ba? So, siguro tatapusin na natin, pero yung mga natutunan natin sa ating mga pinag-aralan ay hindi po matatapos. Kumbaga, mas lalong madadagdagan. Amen po. So, yung pinag-aralan po natin nung nakaraan, mga kapatid, it's about the danger of soul trading. Sino narinig niyo po ba? Amen. So, meron pala talagang danger yung pag-trading ng soul. Yung ipagpalit mo yung birth kasi Esau, diba? Pinagpalit niya yung birthright niya kay kay Jacob. No, sorry, I'm mistaken. I'm wrong. So, yun po, babalikan lang po natin ng kaunti kasi nga may ilang naman po kapag ako ito may gusto harapan, hindi naman po nagsalita dito ng matagal. So, babalikan lang po natin yung nakaraan po natin, yung study po natin para ma-remind po tayo. So, sabi doon, you can lose great blessing if you do not appreciate them. So, yung tama po yun, yung pagiging lingkod mo ay it's a great blessing for you. Tama ba? Yung pagiging lingkod ng Diyos natin ay isang napakalaking pagpapala sa iyo, sa ating lahat yun. Ano po? So, kaya naman, never po natin ipagpapalit yung relasyon natin kay Lord sa ibang relasyon. Ano po ba? So, yun lang siguro sa mga decision naman na dapat natin gawin. Sabi nga doon, small choices can have drastic consequences. Ano po? Sabi sa Tagalog, kahit maliliit na pagpipili ay may masakit na resulta. Ang makakalapot lang po mga kapatid, yung resulta hindi natin mapipili. Tama ba? Kung ano yung ginawa natin, yung resulta ay batay doon sa ginawa po natin. Tama ba ako? Amen? So, ngayong umaga po, ating pag-uusapan po yung sa Soul Redeem pa din. It's, we talk about owned by God. So, naisip ko po kasi, yung topic ni Teacher Lai dati na about yung pinakauna po na God-owned heart. Diba? Yung God-owned heart. So, ano kaya Lord yung title ko? Iisip ako, tinatanong ko po si Lord. Sabi ko, owned by God. Yun po yung ano po natin. Ano po? So, Soul Redeem, owned by God. Yun po yung title po natin. So, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami for this time na pinagkalog po sa amin. We gather here to worship you at mag-aral ng mga salita. Lord, thank you po sa biyaya niyo po, Panginoon, na laging sapat sa buhay po namin. Aming dalangin, kami po ay patuloy yung samahan sa pag-aaral ng mga salita. Lord, matuto po nawa kami sa mga salita niyo po, Panginoon, at mas lalo pong madagdagan ng karunungan, kaalaman namin na nagbubuhat po sa ito. Patuloy ito po namin itinataas sa damo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa magdalangin. Amen. Ay, ang pag-aari mo, siyempre pag-aari mo, ano ang gagawin mo? Diba? So, ibig sabihin po, yung pag-aari mo, siyempre, iingatan mo yan. Tama ba? Pagyayamanin mo, aalagaan mo, kasi sarili mo yan. Tama? Pero kahit na minsan ay hinira mo yung isang bagay, kailangan mo pa rin alagaan yan o ingatan yan. Tama po ba? Kasi mahirap naman yung hiniram mo tapos hiniram mong maayos tapos ibabalik mong sira. Tama ba? Kaya napakahalaga po dito yung owned by God. So ang ating pong passage po ay nasa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Dalawang verse lang po ito. Ano po? Allow me to read it sa Good News Translation. Ang sabi po dito, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. Verse 20, He bought you for a price, so use your bodies for God's glory. Yun po yung sabi po sa JNT translation. At sabi naman po dito sa
NIV version, sabi po dito, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Ano po? So, yun nga po, meron lang po akong babasahin po dito about soul. Ano po? Yung about soul. Sabi po dito, God's word states that after Adam was created, he became a living soul. Tama ba? So, ay sa mga pag-aaral po natin dati, nabanggitin po ni Teacher Light na ng Biblia, na si Adan ay ginawa ng Diyos mula sa alabok at nung kanyang hiningahan, nagkaroon po ng buhay at ang tinawag po siya buhay na kaluluwa or living soul. Ano po? So, he became a living soul with his body which God made out of dust. Ano po? So, receive breath from God. So, naging living soul po yun dahil nga po sa hininga na kanyang natanggap buhat sa Diyos. Ano po? Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, before this, life-giving breath came from God. There was no Adam. He became an individual or a soul. When the body and breath came together, the soul is the full integration that makes up each individual person. Kaya po, napakahalaga po nito mga kapatid. Yung soul po natin, it's so very important. Ano po? So, ibig sabihin po ng soul, sa research ko, in Hebrew, yung term po, alam po si Anthony Bishop, yung term po yung nefesh, ano po, the term nefesh, sa Hebrew, tapos yung Greek yung, mahirap kasi kasi, suke, ano po, are both translated as soul in the Bible. So, however, they can also translated as life or person. Yun ang ibig sabihin po noon. Ano po? So, in Hebrew, ito po yung sabi po dito, the way to say, let me live. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 20 verse 32, ang sabi po doon, ang ibig sabihin po noon, let my soul live. Ano po? And then, sa New King James naman, that my soul may bless you before I die. Yung ibig sabihin po noon, it actually means that I may bless you. Ano po? Yan ang ibig sabihin po ng mga kapatid. So, punta na po tayo dito sa ating pag-aaralan this morning. So, kami po ay owned by God. So, paano tayo naging pag-aari ng Diyos? Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang dahilan kung bakit naging pag-aari ka ng Diyos? Amen. Tanongin mo sa sarili mo, alam mo ba? Amen. So, tinubos ko, sabi ko ni Bishop. So, number one, wag na po natin patagalin to, God paid a great price for you. Amen. Yun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. Dati iba yung may-ari sa atin. So, alam niyo po yung narinig ko din yung ano po, yung about sa market ng mga alipin. So, yung mga pagbibili ka ng alipin, syempre, iba dati yung may-ari sa alipin na yung kapag binili mo, syempre ikaw na yung may-ari no. Tama ba? And sa pagbili mo, syempre merong halaga yun. Diba? Ang sabi po dito, God paid a great price for you. Mga kapatid, hindi lamang po price. Diba? Ang sabi po doon, great price yung ibinayad sa atin ng Panginoon. Amen. So, ang sabi po sa Mark chapter 10 verse 45, For even the Son of Man did not come to be served. He came to serve and He gave His life to redeem many people. Ano po? So, to offer His life as a ransom for many. Yun po yung purpose ng Diyos kung bakit siya ay bumaba. Para tayo po ay tubusin. Ano po? Sa ating mga kasalanan. So, Jesus paid the debts of our penalty on the cross of the Calvary. Mga kapatid, hindi ba kayo na-amis, patuloy pa rin tayo na-amis sa Panginoon. Kasi nga, hindi mo ni Lord yung trono niya para lang, syempre, hanapin po tayo, at tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, napakahalaga po nito, kaya nga po mga kapatid, we are reminded na tayo po ay owned na talaga, pag-aari na po talaga tayo ng Diyos. Bakit? Kasi po tayo po ay binayaran na ng Diyos sa isang napakalaking halaga. Amen? So, kung kaya mga kapatid, yung sarili natin,
yung buhay natin, ay kay Lord talaga yan. Kumbaga, si Lord pong nagmamayari po yan. Amen? So, okay po. So, yung pangalawa, syempre, binayaran ka ng Panginoon, natural, ikaw ay God personally owned you. Number 2, God personally owned us, mga kapatid. So, binigyan po tayo ng katawan, kasi po yung chapter 6 po ng Corinthians, it's about, kumbaga, tinatake po dito ni Paul, yung mga Kristiyano na nagpapagamit pa rin sa, kumbaga, sa makasanlibutan. Kumbaga, gumagawa pa rin po ng makasanlibutan. Ang sabi nga po dito sa verse 12, may magsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Tama po ba? So, sinasabi daw ng ilan, sabi ni Paul, na kahit anong gusto ko, pwede akong gawin. Pero sabi naman ni Paul, maaaring, sabi dito, ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ano po? Kasi po, sa Corinthians po, meron po doong temple na kung saan nagaganap po yung sexual immorality. Tama po ba ako? Yung, kumbaga sa kanila ay legal yung bagay na yon. Kaya nga sinasabi ni Paul na hindi nyo na pag-aari yung katawan nyo. Kasi pinili na kayo ng Diyos sa malaking halaga. Kaya nga, huwag nyo nang paggamitin sa bagay na yon. Amen? Yun ang sinasabi po ni Paul sa kanila. Sa kanila po yun. Ano po? So, pwede po sa atin to remind us na para kay Lord lang po talaga tayo. Bakit? Kasi binayaran niya na po tayo ng malaking halaga and He personally owned us. So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng katawan to use it for worldly things. Amen? So, binigyan po tayo ng Diyos ng buhay ng ating katawan to use it for godly things. We are all not perfect. Lahat po tayo dito. Kumbaga, si Lord lang po yung perfect. He is only the perfect. Kumbaga, actually, pinapagganap niya po tayo. So, the only thing na tayo po ay nakapagpapatuloy is because of His mercy. And syempre, kumbaga, tayo po ay nagtitiyusyon na gawin talaga at sundin yung kalooban ng Panginoon. Hindi po madali, but if you decide na makasunod sa kalooban ng Panginoon, you can do it. Amen? Kasi, the Lord is with us. Ano po? So, God owns the right for us. Ano? So, God owns the right for us, for our body. So, God owns the right for our body. So, si Lord po yung may hawak ng right. Si Lord po yung may karapatan sa ating katawan. Yung sinasabi po ni Paul. Ano po? Kaya nga, malinaw na sinabi po ni Pablo na kumbaga yun nga, para lang matigil po yung ginagawa nila at mabigyang linaw po sila sa kanila pong mga ginagawa. Hindi, kumbaga, talagang sinabi niya ito sa kanila. Ano po? So, number 3, God paid you for a purpose. Mga kapatid, hindi naman po tayo bibili ng isang bagay kung hindi naman po natin kailangan. So, dalawang bagay po na dapat natin i-consider kapag tayo po ay bibili. Una, yung presyo, yung price. Pangalawa, yung purpose. Amen? Tama ba? So, pag bibili ako ng isang bagay na tapos hindi ko na magagamitin, ilista ko sa bahay, ay sayang din naman. Tama ba? Yan, yung bike na dyan sa likod, ay, kumbaga, sorry din ako kay Lord kasi nga medyo napapabayaan, kumbaga, na-flat na. Kasi bigay din po ng Panginoon yung sa akin. Ano po? Okay. So, hindi po tayo ng isang bagay sa malaking halaga. Hindi natin bibili ng isang bagay sa mahal na halaga kung wala naman po, walang quality. Tama ba? So, ang isang bagay naging mahalaga or naging mahal siya because meron siyang quality. Tama po ba? So, kumbaga, tayo po ay sarili ko nga lang din. Kumbaga, kailangan natin magkaroon ng quality. Siyempre, una sa quality po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, tanungin po natin ang ating sarili, may quality ba ako kay Lord? Meron ba akong quality sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Huwag na lang yung katabi mo, yung sarili mo nila. May quality ba ako? Di ba? Ano natin, kumbaga, pag-isipan natin ng maigi, quality ba yung ibinibigay kong oras sa Lord? O yung tira-tira lang to? Tama ba? Kasi ayaw naman ni Lord ng tira-tira lang. Gusto niya, mayroong kwalidad. Amen? Hindi ba sabi po ng
ng Panginoon. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ibig sabihin po, kailangan po, meron pong quality. Ano po, mga kapatid? So, binayaran tayo ng Diyos sa napakalaking halaga for a purpose. God paid you for a purpose. Ang sabi po sa verse 20, "For God bought you with a high price, so you must honor God with your body." Ano po? So the purpose of God for us to be being brought with a high price is to honor Him with our body. Amen? So dalawang bagay po na pwede natin ma-honor si Lord. How we live and how we die. Paano tayo mabuhay at paano tayo mamamatay. Doon po natin, dalawang bagay, tandaan niyo po, ma-honor natin si Lord, paano tayo mabuhay at paano tayo mamamatay. So yung, alam niyo po, nasisipkan ko sa isip ko na, sa akin na, yung pag-worship natin sa Panginoon is not only on Sunday, dapat we worship God every day. Kasi po, worship is a lifestyle. Kumbaga, ang worship kasi ay hindi lamang sa music, kumakanta ka, nag-worship ka. Kundi sa lahat ng ginagawa mo, you worship the Lord. Amen. The way, paano tayo mamuhay, paano tayo, syempre, ako, kumbaga, dami ko din, si Lord lang din nakakalam na po. So, dami din natin, kumbaga ako, dami ko din kakulangan sa Panginoon. Pero salamat na lang sa Panginoon because binayaran na po tayo ng Panginoon. Amen? So, dalawang bagay po na pwede natin maparangalan ng Diyos, how we live and how we die. Kaya habang nabubuhay po tayo, lagi natin isipin na ikaw at ako ay binili na ng Diyos sa malaking halaga. At dahil binili ka na ng Diyos, hindi na, you're not belong to yourself. God personally owned you na. Hindi na po yung gusto natin yung masusunod, kundi yung gusto ng Diyos sa buhay po natin. Amen? So, yung purpose ng Diyos sa atin, sa pagkabili niya sa atin, is to honor Him in our life. Amen? Lagi naman po, di ba, ang purpose talaga ng buhay natin ay yung maparangalan natin ng Panginoon. Yung purpose po natin. Kaya nga po, we are here to worship the Lord for His glory. Amen? So, God personally owned you, mga kapatid. Tayo lahat po dito ay pag-aari na po ng Diyos kasi binili na po tayo ng Diyos sa malaking halaga. Ang pinangbayad niya po, yung kanyang buhay. Amen? Amen? Yung buhay niya po yung pinangbayad niya. So, you are so priceless, kapatid. Mahalaga ka, napakahalaga sa Panginoon. Tayo lahat dito ay napakahalaga. So, the only thing that we can do para masuklihan, hindi naman natin talaga kayang suklihan yung bagay yung binigay sa atin, Lord, kasi grabe, di ba? So, ang dapat natin gawin po ay is to, kumbaga, continue to serve Him with all our life at ng buong buhay po natin nang may kagalakan. Amen? So, ito magtatapos mga kapatid. Ang bawat ay binili na ng ating Panginoon sa malaking halaga. Sa isang kadahilanan, sa isang malaking kadahilanan, ang papurihan natin siya sa ating katawan o sa ating buhay. Amen? So, kaya every time na hinahatak tayo ng lumang buhay natin patungo sa mga mundong bagay, sabihin lang po natin, mga kapatid, sabihin po natin na bayad na ako at pag-aari na ako ng Panginoon. Amen? Pwede mo sabihin sa sarili mo, bayad na ako at pag-aari na ako ng Panginoon. Amen? So, para kay Lord ka lang. Kasi si Lord po ang nagbili sa iyo sa malaking halaga. Amen po. So, sinasong para sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa buhay na alawag mo. Thank you, Lord, because you are so important for you. We are so very important for you. Pagiging po natin ang aming Panginoon. I've always done and always
Thank you, Lord, because pinili mo kami for a purpose. Lord, to honor you in our life, O Panginoon. Allow us na ma-honor ka po namin sa buong buhay po namin, buong lakas po namin. And everything that we do po, Panginoon, we ask that you help us to honor you, Lord. Maraming salamat po for this day. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon, sa buhay namin. Sa iyo po ang pamuli namin, Lord. Sa pangalan ni Jesus.